So eto mga sangkay, alamin po natin ang matinding revelasyon sa paghahanap po sa mga sabungero doon po sa Taal. Hello guys, magandang oras po. Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito. Pag-usapan po natin mga sangkay at alamin po natin ang sitwasyon, ano nga ba na ang nangyari sa paghahanap sa mga sabungero. Kasi may mga nakita na daw pong mga buto. Ito mga sangkay, panoorin po natin. Nakakuha na naman ng mga umano'y sunog na buto ang mga otoridad na naghahanap sa mga nawawalang sabungero. Bakit kaya sunog, no? Tataka talaga ako bakit sunog yung mga, I don't know guys, kung anong buto yun. Pero ang nakapagtataka, bakit mga sunog? May kinikwento pa naman mga sangkay itong sinasabing witness na sinunog daw po talaga yung iba. At habang patuloy ang operasyon sa sinasabing Ground Zero sa Taal Lake, no cover-up sa investigasyon ang pangako ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Live nag-uulat mula sa Laurel, Batangas. So Joash, ano na ang latest dyan? Corina, kaninang umaga pa na-locate yung bagong mga sako na natagpuan dito sa may Taal Lake. Matapos yung first batch ng search and retrieval operations na isinagawa ngayong araw. Pero bandang mag-aalas 3 na ng opisyal na simulan ng mga otoridad yung pagkuha sa mga sako na ito. Muling na-recover ang ilang sako sa isang parte ng Taal Lake ngayong araw. Ayan na. Pero hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon sa DOJ o sa PCG kung ano ang laman ng mga ito. Let's just stay patient. So wala pa to mga sangkay. Ulitin po natin, hindi pa po natin alam kung sa tao ito, mamaya, sa ano pala to, sa mga bulalo, mga sangkay, no? Kasi siyempre, Tagaytay po yan Doing everything that we can to retrieve what is there, and we hope for the best results. Ngayong araw, nakapunta ang mga miyembro ng media sa lokasyong malapit sa pinagsagawaan ng technical dive ng PCG at PNP. Liblib at tago ang lokasyon at masukal ang daanan papasok. Hindi kinumpirma ng mga otoridad kung ito ang sinasabing pinagdalhan umano ng mga missing sabungero. Pero ilang daang metro sa tapat nito, nagkumpulan ng ilang bangka ng technical divers at nahanap ang mga sako. Dagdag pa riyan, local informants daw mismo ang nagsabi ng lokasyon ng ilang mga na-recover na mga buto. There are other locals that have given similar information. Dahil lumutang nga po itong si whistleblower, biglang nagsilabasan din dun sa local area. No? So, we are relying not just on one claim, Nako. but we are trying to corroborate it as much as possible. Matatanda ang kinumpirma ni Justice Secretary Lawak ng talo. Boying Rimulya na isang palaisdaan ang pinagdalhan sa mga dinukot na sabungero bago umano sila patayin. Kasama sa mga nagsilbing witness ng iahon ng mga sako ang ilang piskal at ilang miyembro ng National Bureau of Investigation. Kaninang umaga, nakakuha tayo ng report na merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako, supposedly. No? So, ang ginawa po natin, nagpadala po tayo ng prosecutor at mga NBI agents para i-witness po ang retrieval ng mga sako. No? So, nandun na po ang prosecutor at NBI, kasama na rin nila ang PCG at ang PNP-CIDG para i-retrieve. Ayon sa DOJ, ito turn over ang mga matatagpo ang buto sa NBI o sa CIDG para magsagawa ng forensic investigation. Dadaan daw ito sa certification para masigurado na labi ito ng mga tao sa kadadaan sa DNA testing para makumpirma ang kanilang mga identity. Si PBBM mismo nakatutok sa kaso ayon sa palasyo. Ayun. Ito maganda mga sangkay kasi, alam nyo, ulitin ko na naman to.
Sa nakaraang administrasyon, wala pong ginawa talaga mga sangkay para po dito. Hindi ko alam kung bakit na-paralyze po si PRRD at hindi po ito na-asikaso. I don't know, guys. Maraming pong kwento, mga sangkay. But, again, kwento-kwento pa lamang po yun, mga sangkay. Hindi naman po natin kayang patunayan yon. Pero, yun na nga po, si BBM ngayon, iba. Tututukan niya po mismo. Pero, ang sinabi niya po dito, magiging transparent daw po ang paglalabas ng kung anumang makikita po na impormasyon. Hindi po ito pababayaan. Hindi po magkakaroon ng cover-up. Ayan na. Nagsilita po mga sangkay ang Malacanang, no? At itong mensahe galing po kay PBBM, hindi po pababayaan ng Pangulo, hindi po magkakaroon ng cover-up. Kasi yan po ang problema eh. Ang malinaw na cover-up talaga dito mga sangkay, yung wala pong ginawa para po dito sa mga sabungero. Yung na-stuck na lamang po yung kaso, hindi po gumalaw. Alam nyo, kung hindi nga po dumating si BBM, baka wala na mga sangkay. Olats. Walang nangyari po dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Ngayong araw, pumunta rin sa Laurel Nako. Yari dito mga sangkay. Ang prime suspect ngayon, kasi syempre, ang tinuturo, si Atong Ang. Tanong dito, yayariin ba ni PBBM si Atong Ang? Mayaman yun, mga sangkay. Well, pag pinag-usapan din naman ng yaman, si PBBM, mas mayaman doon. Siyempre, may Marcos Wealth po sila, pambihira. Pero, mga sangkay, siyempre, makapangyarihan daw po eh. Kakayanin kaya ng powers ni PBBM yun. PCG substation ang ilang pamilya ng mga biktima para magpakita ng suporta sa isinasagawang interagency effort para mahanap ang kanilang mga nawawalang kaanak. Si Charlene Lasco, ang kapatid ng missing sabungero na si Jonjon, mismong sa site malapit sa retrieval operation, personal na pumunta. Sana yun na yung kapatid ko eh, di ba? Sana siya na yun. Para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ang hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Ang ilan sa kanila galing din sa PNP CIDG Calamba naman kahapon para muling magpasa ng kanilang official affidavits. Sana po yung iba na lumulutang maging totoo lang naman po sana sila at sana po ang Kawawa to mga pamilyang to mga sangkay, no? sasabihin at bibitawan po nila buong katotohanan na po para naman po makatulong sila sa amin. At wag naman po sana nilang baliktarin o anuman. Inaasahang magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong weekend. Corina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG yung na-recover na sako doon sa Soco at sila raw yung magde-determine kung ano nga ba talaga yung opisyal na mga nilalaman ng mga natagpo ang sako na ito. Corina. Okay, Joash. So yung mga sako So kaabang-abang po yan mga sangkay, no? Yan po yung aabangan natin. Pero isa lang ang malinaw sa lahat ngayon mga sangkay. Si PBBM ay nakatutok po dito. At ayon po sa report, hindi daw po pababayaan ito ni BBM. Sa madaling sabi, kung mabigat ang nasa likod niyan, mas mabigat ang kakaharapin niya dahil Pangulo po ng Pilipinas na hindi po kayang pagalawin ng kung sino mang mayaman. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.